Hello po. Merong mga nag-PPM sa akin. Sabi nila, Teacher Ads, parang advocate ka ng pagbabagsak ng mga bata. Ay, hindi naman. Kayo talaga. Hindi naman po ako ganun. Gusto ko po talaga silang makapasa sa totoo lang. Ayoko nang nakakapagbagsak ako ng bata. Ang sama-sama ng loob ko kapag nagbabagsak ako ng bata. Kasi sa kabila ng mga hirap ko dun sa school year na yon, hindi pa rin sila nakapasa. So, ako gusto ko talaga makapasa silang lahat. Ang problema lang talaga, hindi nila kaya eh. Hindi pa nila kaya yung next level. So, bakit ko sila ipapasa? Bakit ko sila isasalang sa ganong klase ng paghihirap? 'Di ba? Bakit ko yun gagawin sa mga minamahal kong estudyante? Kayo talaga. Hindi ko kaya sila ipasa kasi alam kong hindi nila kakayanin sa susunod. Hindi ko sila gustong panatilihin lang sa grade 3. Kayo talaga. Okay. Meron kasing mga iba na na sinasabi sa akin na, Teacher Ads, kasi sa amin kapag nagbabagsak kami ng bata, binabawas sa IPCRF. Ang tanong ko po, saan po bang indicators kayo binabawasan kapag meron kayong na-fail na bata? Anong indicators po yun? Sabihin nyo. Charot. Sabihin nyo po kung saan. Kasi wala talaga. Wala po talagang indicator na pwede kang bawasan dahil may nag-fail ka na bata. Kasi isa po yun doon sa mga kino-complain tungkol doon sa luma nating mga RPMS, yung mga performance rating na basis. Kasi learning outcomes yung pinagbabasihan ng iba katulad ng NAT results, yun nga yung failing grades, kung ilan yung batang nabagsak mo for the year, ganon. Sinusukat yung mga teachers sa ganon. Kaya, anong tendency? Ipasa lahat, 'di ba? Pero, yung current natin na IPCRF, wala yun. Wala po yung babawasan ka kapag may bumagsak. Kasi paano naman yun? Parang unfair naman yun. Katulad ko, sa klase ko, 22 ang bata. Pero struggling readers. Kung 22 sila at struggling readers sila, tapos pumasa yung 20, tapos yung dalawa yung naiwan, ibig sabihin ba, walang bearing yung ipinasa kong 20, tapos dalawang bumagsak yung bata, dahil hindi naman talaga makasunod. Kasalanan ko yon, samantalang nagturo ako ng bonggang-bongga. Di ba? Unfair yon para sa akin bilang teacher na nagturo naman. Hindi ko naman control lahat ng mga bagay tungkol dun sa bata. Like for example, hindi ko naman control ang pagkain niya. Hindi ko control ang mga magulang niya na hindi nagpa-follow up. Hindi ko rin control ang mga conditions sa kanyang bahay. Ang nakokontrol ko lang ay kung ano yung nandun sa school. At kung sa tingin ko ay nagawa ko na ang lahat para doon sa kanyang pag-aaral sa loob ng eskwelahan at hindi talaga niya na-reach ang kailangan niyang ma-reach na pagkatuto, pasensyahan na. Kinakausap ko naman po yung magulang. Meron akong mga kasunduan, kasulatan, may mga ganun. Kompleto naman tayo dyan sa mga ganyan. Kaya, hindi rin naman ako natatakot mag-fail kasi nauunawaan naman ng mga magulang kung bakit sila kailangang ipagsak. Hindi ako nagpapasa or hindi ako nagbabagsak pala ng fourth quarter ko lang sasabihin. Umpisa pa lang sinasabi ko na yun. Okay? Kaya huwag nyo namang sabihin, advocate ako ng pagbagsak. Kayo talaga. Hindi ako ganon. Hindi na, bye.